Tatlong mini number 1 cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At habang nagde-decorate tayo ng mga mini number cakes natin, ikwento ko naman sa inyo ang isa pang canceled order natin. Canceled order pero hindi ko binalik ang pera niya. Yes mga mi, hindi ko binalik ang pera na pinambayad ni customer for the down payment. Kaya kung meron mababash sa akin mga mi, ready tayo dyan. Pero ito na nga ang nangyari. Bakit nga ba na-cancel itong order na ito? After magbayad ng down payment sa akin sa customer, after a few minutes, nag-message siya sa akin, tinatanong niya ako kung pwede daw ba siya mag-move ng 1 day before or 1 day earlier dun sa binook niya na date. Ang sabi ko naman kay customer, pwede naman yan and bibigyan ko siya ng leeway para mag-decide kung mag-move ba siya ng date or hindi. So, ang sabi ko kay customer, bibigyan ko siya hanggang kinabukasan within the day, hanggang 6 p.m. para i-finalize yung pinaka-delivery or pick-up date namin. And nag-agree naman doon si customer. And syempre, mga mi, sobrang busy tayo kapag ka walang nagme-message sa akin or hindi ako binabalikan or hindi ako ina-update ng mga customer, hindi ko rin sila i-message or i-update until on the day of their booking para isend yung mga pictures sa kanila. Nakalimutan ko na nga yung request na niya yun kasi hindi niya ako binalikan mga mi. Tapos, on the specific date, yung 1 day before nung booking niya, nag-message siya sa akin. Ang sabi niya, ma'am, pipick upin ko po yung cake mamayang 4 p.m. po ha. Paggising ko, yun yung unang-unang message na nabasa ko. Kaya nagulat ako na baka nagkamali ako ng booking, ganyan. And then pagka-check ko, kinabukasan pa. At siya nga yun, hindi niya ako in-update doon sa final date niya. So, in-explain ko kay customer na hindi ko magagawa yung cake niya dahil nung mga time na yun, sobrang dami nating booking at wala na talagang time para mag-bake pa at mag-decorate ng cake. So, in-explain ko sa kanya yon. Sabi niya, hindi daw kaya dahil ngayon daw talaga mismo yung birthday ng baby. Parang medyo disappointed pa siya at nainis yata sa akin. Pero okay naman siyang kausap. Feel ko lang talaga na medyo nainis siya. And sabi ko kay customer, ma'am, hindi po talaga pwede kasi as much as gustuhin ko mang gawin, hindi na talaga siya masisingit kasi weekend kasi yun mga mi. Sobrang dami natin ng orders every weekend. Kaya ayun, ang sabi ni customer, magbabayad na lang daw sila ng additional kasi meron tayong rebooking fee. Ang problema kasi, sinabi ko kay customer, kahit naman merong extra na ibabayad si customer sa akin, hindi talaga kakayanin dahil mga hindi naman tayo magician and hindi naman tayo basta-basta nagpapalit lang ng mga dates, lalo na hindi lang naman iisa ang cake orders natin. Pinaka-explain ko talaga yun kay customer. Alam nyo ba, kasi kakagising ko pa lang nung mga time na yun, hindi pa ako nag-almusal, wala pa ako sa ulirat ko. Medyo uminit ang ulo ko, pero naintindihan ko naman si customer. Kaso nga lang, mga mi, malinaw kasi ako makipag-transact sa mga customers. Talagang inuulit ko yan at nire-reiterate ko sa mga customers, especially yung book date and time nila na hindi pwedeng palitan basta-basta. Kaya ayun, sabi ni customer, i-cancel na lang daw yung cake order. At sabi ko sa kanya, hindi ako magbabalik ng pera dahil no refund process tayo. Nagsina lang si customer ng mga time na ito. Sa panahon kasi ngayon mga mi, mahirap din maging masyadong mabait at dahil naaabala rin tayo, kaya meron tayong mga process na sinusunod at dapat stricto tayo doon. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!